أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kids, quiet, okay? Don't make a noise. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Una sa lahat ay purihin at pasalamatan natin ng labis-labis at walang katapusan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang biyaya na ipinagkaloob niya sa bawat isa atin. Alhamdulillah. Lahat ng nagaganap, nangyayari, ito ay walang iba kundi sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naisin man natin ang isang bagay o hindi, kapag ipinahintulot ng Allah, ito yung mangyayari. Sinabi ng Allah sa Suratul Insan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ano man ang inyong naisin, ay hindi ito mangyayari, liban na lamang sa kapahintulutan ng Allah. Alhamdulillah mga kapatid, alam natin kung bakit tayo nakapagtipon-tipon sa lugar na ito, sa Kalima, Masya Allah. Ito ay bagong building, no? Sa Mahmud. At first time ko rin na nakarating dito sa bagong building ng Kalima. Kasi ever since, alhamdulillah, way back 2012, na? 12 to 14, mga ganyan, ay naging active din tayo sa community ng Kalima Islamic Center. At doon ko sila unang nakilala. Yan, sila Isa, sina Harun, sina Omar Sapasap, siyempre of course, sina Bro Niglo Prado. So, lahat sila. Siyempre, si Kuya Nail, yan. So, alhamdulillah, tayo ay kabilang din sa mga datihan na taga-Kalima noon, alhamdulillah. At hindi ako masyadong magbabanggit sa simpleng paalala na ito tungkol sa nangyari sa ating kapatid. Pero mga paalala lang, no? Mga paalala lang na dapat natin tandaan. Ang una, insyaAllah, na dapat natin tandaan sa oras na mga ganitong sitwasyon, yung crucial situation, pinakamahalaga na mayroon kang peace of mind. Bakit natin nasabi yun? Dahil sa oras na natataranta lahat ng tao, at kung ikaw ay kabilang doon, o wala ni isa na mayroong kakayahan na gagawa ng paraan para sa mga procedure, para sa mga dapat lakarin, so hindi magpo-progress yung isang bagay. So kung magkakaroon ng isang tao na mayroong presence of mind, mabuti yun. At tayo mga kapatid, mostly may kakayahan nito, mostly mga brother. No? Kapag sa oras ng kagigitan o mahalagang sitwasyon, ang pinakamainam sa lalaki ay panatag yung kanyang puso't isipan. Walang problema na ikaw umiyak sa sitwasyon, walang problema na sabihin mo yung nahihirapan ka, pero tandaan mo, dapat meron kang kalmadong pag-iisip para alam mo yung mga dapat mong gawin sa matinding pagsubok. Kasi kung hindi kalmado yung pag-iisip mo, hindi mo magagawa yung isang bagay. Kung nagpapanik ka rin, kabilang sa mga nagpapanik, magiging magulo lahat. Walang makakapag-progress. No? So sa sitwasyon, alhamdulillahi rabbil alamin, ay nabiyaya tayo ng tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging, sabihin na natin na resourceful siguro, no? Na
dapat habang gumagawa ka, ay alam mo yung mga diskarte na dapat mong gawin. Nung on the way tayo doon sa ospital, ay tinawagan na natin yung mga kakilala natin kung ano yung mga tamang proseso sa ganung klase ng pangyayari. So nagbigay sila ng payo sa atin, ng tip sa atin, walhamdulillah. At nai-apply natin kaagad yun. No? At isa pa rin sa mga kababaihan naman, sa oras ng pagsubok, isa sa pinagbabawal ng Islam yung tinatawag na 51. yes, right. You know that's what the 51? Don't talk. Ano yung sinasabi ko? Sa mga kababaihan, At sa mga kababaihan, sa oras ng pagsubok, ang pinaka-iniiwasan ay yung niyaha. Ang niyaha ay yung pagdadalamhati, pagduduksa na sobra-sobra na hindi pinag-uutos ng Sharia. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna man shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wati al-jahiliyyah." Sinabi ng Propeta, hindi kabilang sa amin na sinisira niya yung damit niya sa oras ng pagdadalamhati. Wada'a bi da'watil jahiliyah. Ibig sabihin kung ano yung pinagsasabi niya kapag habang siya ay nag-iyak. Bakit mo ko iniwanan? Sana ako na lang, isama mo ako sa hukay. Tapos nung naitulak sa hukay, ayaw naman nagbibiro lang ako. Hindi naman pala talaga seryoso. So hindi yung kailangan sa Islam. Sa Islam, ang umiyak ka ay natural. Malungkot ka ay natural. Pero yung nagsasalita ka ng hindi maganda, bakit sinabi ng Propeta Muhammad sa isang hadith sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. O sa ibang riwaya ng hadith, innama as-sabru inda sadmatil ula. Kapag sinabing innama lil hasr, ibig sabihin, ang totoo o yung pinaka true definition ng pagtitiis ay sa unang dagok ng pagsubok. Ano yung dahilan? Bakit nabanggit yung hadith na yun? Bakit? Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napaka mahinahon na tao. Siya ay kalmado, lagi nagpapayo ng maganda. Isang araw, merong isang ina na namatayan ng asawa at namatayan ng anak. At syempre, yun ay masakit. Syempre, namatay yung asawa mo, namatay yung anak mo. So, hindi niya yung makaya yung tindi ng pagsubok na yun. Kaya napadaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa babae na yun, at ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magsabar ka dahil ang iyong kahilingan kasama nila ay ang paraiso, insyaAllah. Anong sagot ng babae sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sagot ng babae, katunayan hindi mo nararanasan ang nararanasan ko. Wallahu musta'an. Sa propeta niya yung sinabi na ang propeta ay pinanganak ay ulila na ang propeta ay namatay ng asawa, na ang propeta ay namatay ang uncle niya tumutulong sa kanya within the same year. So paano masasabi ng babae na hindi mo naranasan yung naranasan ko? Allahu Akbar. Sipin nyo na, imagine, ang Propeta Muhammad SAW nung namatay si Khadijah radhiyallahu anha within the same year ay namatay din si Abu Talib. Kaya ano nagdala doon? Nagdala yon sa Propeta Muhammad na pumunta sa Taif. At ano nangyari sa Taif? Tinanggap mo yung da'wa niya? Well, hindi. Pinagbabato siya ng mga tao. Look at that. Subhanallah. Patong-patong ang problema. Tapos merong isang tao na magsasabi sa kanya, hindi mo naranasan yung naranasan ko. Ang Propeta Muhammad ay tumahimik lang at siya ay umalis na. At merong tao dumaan doon sa babae. Sabi doon sa babae, hindi mo ba kilala yung nagbigay ng payo sa iyo? Siya ang Rasulullah. So yung babae,
nataranta, nagulat. Siya pala ang Rasulullah. Siya nagmamadali yung babae, gusto niyang humingi ng sorry. Gusto niyang humingi ng pasensya. So hinabol niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at humingi siya ng pasensya. At anong sagot ng Propeta? Innamas sabru inda sadmatil iman. At unayan, ang pagtitiis ay sa unang dagok ng pagsubok. It means, kung nasubukan ka, kailangan yung tinatawag na at-tahammul. Bakit tinawag na sabar? Kasi at-sabru at-tahammul alal masyakka. Ang sabar ay tinawag na pagtitiis dahil kailangan mong panindigan, kailangan mong maging matibay sa oras ng pagsubok. Sinabi pa nga ng ibang ulama, biduni tajazzu, na wala kang pagreklamo. Wa ma'astilami ma'arrida, hindi ka magreklamo at ikaw ay maniniwala at ikaw ay malulugod na iyon ay pagsubok sa iyo ng Allah subhanahu. Well, actually, isa sa pinakamahirap na pagsubok talaga ay yung mawala yung mahal mo sa buhay. Binanggit niya sa Quran. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal anfusi wat thamarat. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Wa basyirus sabirin. Mahirap. Kasi yung taong kadamay mo, yung taong kasama mo, yung taong lagi mong kaagapay, yung tao na lagi nagbibigay ng payo sa iyo ay nauna na, no? Ang magandang term talaga doon ay nauna na. Bakit? Kasi sigurado na tayo ay susunod. At hindi natin alam kung paano sa anong paraan. Pero ang malalaman natin at pinakasigurado natin ay iisa lang ang kamatayan. Ano yung isa sa na-realize natin dito? Ang tao, kapag namatay, hindi na siya makapagsalita. Sa totoo lang, ako, si Sister Latifa, yung asawa ni Sammy, yung pinayagan lang pumasok dun munang makita, no? Within the same night na makita yung katawan ni kapatid. So, nung pagbukas, yung paghila dun sa freezer, ay talagang siyempre, ano pa yun? Talagang medyo maano pa yung mga kung may duguman, meron pa talaga sariwa pa yun kasi the same day pa lang. So parang somehow parang nung time na yun sabi ko sa sarili ko, baka parang nagbibiro lang. Wala, yun na sa isip ko. Hindi ka nagbibiro lang ito sa isip. Parang yun ang in a sense yung iniisip ko. Kasi parang ano lang siya, parang natutulog. Parang iniisip ko, baka bigla itong magsalita sabihin niya magbibiro siya na no problem, Ustaz. I mean, parang gano'n. Kasi gano'n man siya. Pero habang lumilipas yung oras, tapos nung the next day na, nung kukunin na ng ambulance patungo sa sementeryo, ay ako rin yung nag-check doon sa loob. Kasi baka mamaya iba yung mailagay. So sabi ko, buksan niyo yan. Sabi ko doon sa ambulance. Buksan niyo yan. So nung binuksan, parang doon ka pa rin yung pero wala na eh. Alam mo wala na. Pero nandun yung ano pa. Isasalita ba ito? Albibiro? Hindi mo alam. At nagsing-in na sa akin ng lahat noong pinapaliguan na namin siya. Doon na nagsing-in lahat kasi marami na nagawang paghuhugas, paghuhudo, paglagay ng sidir, paglagay ng kafur, tapos pinabanguhan na. Ito na yung totoong kamatay. Talagang nandun na sa harapan mo. Na yun yung pinaka-marirealize mo. Kapag ang tao ay binawian na ng buhay, wala na siyang kakayahang magsalita kung meron man siyang gustong sabihin. At kung may gusto ka mang sabihin,
di ka na niya marinig. Sipin mo. Wala na. Ibig sabihin, kung yung end ng tao ay doon na talaga, so pinakamainam, wala kang regrets sa pagsasama ng dalawa. So, halimbawa ni Bro Isa, mashallah, Allah ibarik fiik. So, mashallah, maraming mga tao na sumaksi sa kanyang kabutihan, sumaksi sa kanyang pagiging Muslim na mabuti, mashallah, kahit yung mga kasama niya sa RTN. So, it's a good thing, no? So, paano kung mangyari sa atin, waliyadu billah, tapos meron kang hidwaan, meron kang mga tampo, meron kang sorry na hindi mo nasabi, meron kang pagsisisi na di mo sinabi. Actually, kung meron ka mang kabutihan na gustong gawin sa tao, pero hindi mo nagawa, actually, pagsisisihan mo pa rin yun eh. Ba't hindi ko ito ginawa sa kanya? Ba't hindi ko ito binigay sa kanya? So, how much more kung meron kang nagawang hindi maganda dun sa tao na nawala? Maaaring magsasabi ka, ba't hindi ako nagsorry sa kanya? Ba't pa kami nagtalo? Ba't pa kami nag-away? Ngayon, kahit anong gawin ko mag-sorry sa kanya, hindi niya na ako mapapakinggan. O halimbawa naman, ikaw yung merong kahidwaan, tapos biglang binawi ng buhay. So, maaaring gusto mo sabihin na, ako may kasalanan, gusto kong mag-sorry, ba't hindi ako nag-sorry? Pero wala na. No? Kaya nga, bakit sinabi ng mga ulama, kafa bil mauti maw'idatan ya'iduha. Subhanallah. Sapat na ang kamatayan na ano? Na ito ang magbibigay paalala sa iyo sa lahat. Sapat na. Subhanallah. Kaya mga kapatid, alamin natin na ang kamatayan ay walang pinipiling edad. Walang pinipiling kasarian. Kahit bata ka, kapag nakatakda sa iyo, na-accumulate mo na lahat yung biyayang itinakda sa iyo ng Allah, doon na darating sa iyo ang kamatayan. Doon darating sa iyo ang kamatayan. Subhanallah. Tulad ng nangyari sa anak ko way back 2021. Isa yan sa pinakamatinding pagsubok sa pamilya namin. Nangyari ito, tandang-tanda ko, January 8, 2021. Yawmul Jumu'ah. Pagkatapos ng sala ng Jumu'ah, nangyari yung lahat. At ganun lang kabilis lahat ng pangyayari sa araw na iyon. Subhanallah. Na hindi ka pangapaniwala na bakit nangyari. Pero, yun ay pinagkaloob ng Allah. Subhanallah. Tanda ko, merong isang ustad na nagpayo sa akin at iyon din yung nakapag-inspire sa akin kung para maging matibay sa lahat-lahat. Ay sinabi sa akin ng ustad na yun, sabi niya, hindi ko na banggitin ang pangalan kasi ayaw niya binabanggit yung pangalan niya sa mga ganito. Sabi niya sa akin, tibayan mo. Dahil meron pang natira sa iyo. Ibig sabihin, may mga anak ka pa. Sabi niya sa akin. At meron naman mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa nabiyayaan. So, ibig niya sabihin, maging matibay ka dahil may mga anak ka pa na natira, pero may mga tao kahit ni isang anak wala sila at nagiging matibay sila sa buhay. Mabigat yun. Subhanallah. Mga kapatid, subhanallah. Ang sunnah ng buhay na ito, sinabi ng Allah sa suratul Layl, inna sa'yakum lashatta. Lagi natin ang babasa ito. Memorize ng bawat isa. Ang bawat patutunguhan, gawain ng isa sa inyo ay magkakaiba. At iyon ay napakatamang description sa bawat isa sa atin. Meron dito, pagsubok sa kanya na matindi, pero hindi pagsubok sa iba. Di ba? Merong iba, biyaya sa kanya, pero sa iba, yun ay pagsubok. Bakit ganun? Kasi, maiiba yun
depende sa perspective ng isang mu'min. I forget it. Yes, betul. Meron kang trabaho na akala mo puro stress, pero meron isang brother sa isang araw hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng trabaho. Ganyan lang. Ikaw is, ay, grabe yung trabaho, puro stress. Yung mga kasama ko, last stress. Pati boss ko, stress. Pero di mo alam, merong isang brother hanggang ngayon, kahit visit visa, ay lagi siya naka-visit visa. Hindi siya makahanap ng stable na trabaho. Isipin mo. Ha? Bakit pinag-utos sa Islam na tingnan natin yung mas mababa sa atin at huwag nating tingnan yung mas nakakaangat sa atin? Bakit yun? Sinabi sa hadith, وَذَلِكَ أَجْدَرُ أَلَّا تَحْكِرُ نِعْمَةَ اللَّهِ. Kasi ang tao, kapag nakita niya ang biyaya, mas nauuna niyang nakikita yung biyaya sa kamay ng iba, minamaliit niya yung biyayang meron sa kamay niya. Allahu Akbar. Of course, kasi mas nauuna mo tinitingnan yung biyaya sa iba bago mo tingnan yung biyaya sa iyo. Diba? Kaya sinabi sa hadith, tingnan nyo yung mas nakababa sa inyo at huwag nyo titingnan yung mas nakakataas sa inyo. Kasi kapag ginawa nyo yun, ay magiging dahilan yun upang maliitin nyo ang biyaya ng Allah sa inyo. Biniyayaan ka ng Allah, Masya Allah, ng 1-bedroom hall. Full furnished. May magandang sala, may magandang kwarto, isang bathroom, isang kusina, pero maliit, tama lang. Pero tamang-tama para ikaw ay makatulog ng matiwasay dahil yung AC ay fully furnished. Kaya sa gabi, Masya Allah, mahimbing ang tulog mo. Hindi lang mahimbing ang tulog mo kapag may mga anak. Doon lang. Pero ibig sabihin, okay na okay. Diba? Tapos ikaw nagreklamo ka, bakit kasi hindi ng bahay namin? So sana kung dalawa sana yung bedroom hall, at least yung mga anak ko doon sa isang kwarto, ako doon sa isang kwarto, tahimik ako matutulog. Nagrereklamo ka, hindi mo na-appreciate yung bahay na meron ka. Tapos paglabas mo ng bahay, o kahit hindi ka lumabas ng bahay actually, manood ka lang ng balita. Tingnan mo yung nangyayari sa mga kapatid natin sa Palestine. Tingnan mo lang. Gaano kahirap sa isang tao, matutulog siya, wala siyang bubong, wala siyang kisame sa taas niya. Iyak. Isipin mo yun. Isipin nyo yung mabuti mga kapatid. Tapos, ang view nila ay hindi yung mga buntala at mga bituin sa kalangitan. Ang view na nakikita nila ay yung nagliliparan na missile kaliwat kanan. Ha? Gano'n? Lahok pa. Gano'n kahirap ang sitwasyon na yun. Ha? Yung sense pa lang na nandun ka ay wala ng kapayapaan. Pero kung makikita mo yung mga kapatid natin doon, Allahu Akbar. Kung magpasalamat sila sa Allah, kung magsubhanallah sila, at tumanaw ng utang na loob sa Allah, ay laging sobra-sobra. Kaya sabi sa inyo, depende yan sa perspective ng isang nananampalatayang Muslim. Depende yan lahat. At ang pinakamagandang hadith para maging tama yung perspective ng isang Muslim sa ganitong sitwasyon, kasi kahit sino man sa atin dito, lahat ka na may pagsubok. Iba-iba yan. Iba-iba ang pagsubok ng bawat isa sa atin. Meron sa atin ang pagsubok niya, yung kapatid niya hindi nagsasala. Yung isang kapatid, ang pagsubok niya, hindi pa nagsasahada yung kapatid niya. Meron isang kapatid,
pasaway daw yung nanay niya. Merong isa, pagsubok niya, hindi pa nagsasahada yung nanay. Iba-iba ang mga pagsubok, mga kapatid. Pero ang isa ang sigurado, kung ikaw ay magsabar, may gantimpala ka sa Allah. Kung ikaw ay magtiis, bibigyan ka ng biyaya ng Allah. Pero kung ikaw ay magmatigas, magrebelde, hindi mo tatanggapin ang pagsubok na iyon, ay katunayan inaani mo ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Unang dahilan kung bakit mai-stress ang tao sa mundong ito dahil hindi niya nauunawaan ang totoong definisyon ng pagtitiis. Ang mali sa isang Muslim ay mag-isip na kapag siya ay sinubukan, siya ay pinaparusahan at hindi mahal ng Allah. At iyon ang waswas na gustong-gusto ng syaitan na maisip niya sa sarili niya. Kaya ka nasusubukan kasi ikaw ay masamang tao, kaya ka nasusubukan kasi ikaw ay ganito ganyan. Kaya hindi siya nagtatawag sa Allah, hindi siya lumalapit sa Allah kasi iniisip niya, wallahu nusaan. Iniisip niya lahat ng paghihirap niya ay dahilan ng Allah. Allahu Akbar, wal iyadu billah. Nakalimutan natin ang hadith. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha idha ahabba abdan ibtala. Allah. Katunayan, ang Allah, kapag minahal niya ang isang alipin, susubukan niya ito. Ibtala. Faman radiya falahu rida, wa man sakita falahu sakit. Sino man ang tanggapin niya na ang pagsubok na iyon ay mula sa Allah, ay malulugod ng Allah sa kanya. At sino man na magmaktul, magrebelde, ay katutunayan, mapapapunta sa kanya ang galit at puot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, alhamdulillahi rabbil alamin, ang pagiging Muslim natin, yung pinaka mainam na nangyari sa atin dito sa UAE. Meron sa atin, alhamdulillah, sa Saudi para nag-Muslim na. Ang gusto natin sabihin dito, yung ginabayan tayo sa Islam, no? Yung ginabayan tayo sa Islam at tayo ay sumusunod sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinakamainam yun na nangyari sa buhay natin. Bakit may mga sikat na tao na kahit sobrang sikat na, kahit nasa kanila yung pinakamaraming pera, kahit marami na silang tigahanga, ay nagpapakamatay pa rin sila? Kasi doon natin malalaman na ang totoong definisyon ng kasiyahan ay hindi ang kayamanan at kasikatan. Kasi kung ngayon, di sila magpapakamatay. Ito yun. Pero kahit na ganun pa man, subhanallah, binabawian nila yung kanilang sariling buhay. Kilala niyo si Robbie Williams? Si Robbie Williams kaya nang isa sa pinakasikat na komedyan sa Hollywood. Pero anong sikat, may pera, pero siya ay nagpakamatay pa rin. Sabi nga ng isang sheikh, kung malalaman lamang ng mga non-Muslim kung ano ang meron ang mga Muslim, ay makikipaggirahan sila para makuha ito sa inyo. Well, actually, hindi naman kailangan nila tayong girahan. Bukas na bukas ang mensahe ng Islam. Bukas na bukas ang mensahe ng Quran. Bukas na bukas ang mensahe ng Hadith. Subhanallah. We as a Muslim, we are weak. Tama?
Sa talagang personalidad na meron tayo, mahina tayo. Kasi tao lang tayo eh. Wa khuliqal insanu da'ifa. At nilikha ang tao na mahina. Pero bakit tayo nagiging strong? Ha? Emotionally and mentally, dahil sa kung ano ang nasa Quran at hadith ng Propeta Muhammad SAW. We have the perfect pattern. Alhamdulillah. Babasahin lang natin. Ang problema, tamad tayong magbasa. Ang problema, tamad tayong makinig. Tapos magtataka ka, bakit ka lagi kapag may problema, masyado kang emotional? Ikaw sa sarili mo, hindi ka nakikinig sa Quran, hindi ka nakikinig sa hadith. Kapag pinayuhan ka, galit ka pa. Kapag sinabihan ka ng hadith, nagmamaktol ka pa. So paano mo matatagpuan yung perfect pattern sa buhay mo? Kung ikaw sa sarili mo ayaw mong tanggapin. Di ba? So mga kapatid, walhamdulillahi rabbil alamin. Wala ka nang hahanapin pa sa Islam. Subhanallah. Yung pinakatotoo na pinakamaganda sa Islam, subhanallah. Realization number 2 ko ito. Nung nandun kami sa loob nung Gusul area. Wallahi, napakaganda ng Islam. Subhanallah. Totoo yung sinabi ng Sheikh. Kung talaga malalaman nila kung gano'n ang Islam, maganda ang Islam, makikipagpatay sila para sabihin, para gusto ko ang Islam. Nandiyan ang katawan ng tao na namatay. Halos ilang minuto hinugasan yun? Umabot halos ng 30 minutes. O almost an hour. Nandiyan, sa harapan. So, sobrang tagal ng paglilinis na yon, di ba? Pagpapaligo na yon. Never mong makikita ang aura ng namatay. Never. Yung aura natin, ayan ay tinawag na aura kasi ayan ay pribadong parte ng katawan. Bakit tinawag na pribado? Ha? Bakit tinawag na pribado? Bakit tinawag na pribado? Para sa iyo lang at sa mahram mo, sa asawa mo, total. Sa kabiyak mo. Diba? Hindi yan pwedeng makita. Pero sa kabilang banda, may mga tao na hindi lang nakikita ang aura, kundi ay